Okay, so magandang araw po sa lahat at welcome back po sa ating YouTube channel, no? So sa video presentation na to guys, i-share ko po sa inyo yung basic electrical control ng HVAC. Okay? So dito guys, papakita ko po sa inyo yung electrical control ng isang package unit. Ito po yung package unit na ating i-demo ngayon. Ito po ay ang isang Zamel. Yan, saan ba po yung pangalan nito? Okay, so tutor ko muna po kayo kung saan po yung pinaka pangalan nitong yan. Yan, may maliit tayo nakikita. Okay. So yan po yung ating brand ng ating ituturo ngayon. Okay. So mostly dito sa aming mga unit guys, yan, papakita ko po sa inyo ha. Yan yung nasa ibabaw po, yung nasa tower. Yan po yung mini-maintain ko po dito sa aming company. Okay. So i-share ko lang po sa inyo yung basic electrical control dito po sa ating HVAC, no? So nung unang video, inilabas ko po yung basic cycle of refrigeration. Okay, so dito guys, dito natin makikita yung electrical control, no? So yung unang video, inilabas natin yon para maintindihan nyo po yung mechanical parts. Okay, so paano siya gumagana yung mga mechanical parts ng HVAC system. Okay, so dito guys, ipapakita ko po sa inyo yung electrical control mismo. Ito po yung electrical control ng ating unit, no? Ng Zamel na 15 tons. Ang model niya po ay PY300. Okay? So yan. Okay, papakita ko po sa inyo yung model niya, no? Yan po, guys. Yan. PY300. Yan po. Okay, so itutur ko muna po kayo sa kanyang electrical components. Ito po yun. Okay? So ito po yung high voltage terminal block. Yan po. Ano po yan? May cover po yan. Ito naman po yung ating ECB. Yan. Makikita nyo po yan guys. Okay? So ito po yung sinasabi ko guys na mga relay. Yan. Yan po, marami pong relay, naka-relay po yan. Yan po yung 24 volts na relay. Okay? So ito naman po yung itinuturo ko na connection ng ating pressure switch. Yan. Yan guys. May makikita ka dyan na 21B, 22B, and so on and so forth. Yan, makikita nyo dyan guys. Okay? So yan. At dito naman sa baba guys, yan po, ito po yung connection ng ating thermostat. Yan, kung makikita nyo, yan na W2, W1, Y2, Y1, G1, C and R. Yan po yung mga terminals, yan, no? Na connected po sa ating thermostat. Yan. Okay, so lilipat po tayo sa ibang parts. Okay? Yan, kasama po dito sa pressure switch. Ito po yung direct connection ng pressure switch. Yan. Yan, magkakasama lang po yan dito. Yan. Yan, kung makikita nyo dyan yung mga tagging, halos pare-parehas lang po yung kanyang mga tagging tsaka dito. Okay? So ito naman po yun guys, yung connection kung
magsisynchronize po tayo ng fire alarm system dito po sa ating HVAC, no? Ito po yung naka-ready na po na wirings, no? Ready na po yan. So ito naman po yung ipinapakita ko doon sa aking video. Ito po yun, guys. Yan. Ito po yun, dito po tayo magko-connect ng mga doon sa ating fire alarm system. Yan, connected po yan dito. Yan. At ito, guys, ito po yung sinasabi ko na undervolts monitor device. Yan. Yan po yung undervolts monitor device. Okay, so kung makikita nyo dyan, guys, dito sa ating yan, I1A pala, sorry. Dito naman sa kabila, yan po yung number 1. So ibig sabihin yan po yung line 1. So yung line 1 na yan, guys, ito po yung sa ating undervolts monitor device. Yan. Ang sa ibabaw, guys, makikita nyo dyan, guys, ito po yun. Ito po yung 3-piece nya po na minomonitor nya sa incoming, no? So tandaan na po, yan po yung line 1, no? Yan po yung live na papunta dito sa ating ECB. Yan po. Yan po yung connection nya, guys. Input po ng 220 po yan. Okay? Ito po yung live, ha. So ang susunod natin na hanapin, guys, yung ating neutral. Okay? So yan. Tandaan nyo po, guys. Yan po yung ating dito ko po at ito naman po yung ating EC na 220 step down to 24 volts EC. Yan po. Ito po yung input na sinusuplayan natin sa 24 volts. Yan. Ito po yon. Okay, so ito naman po yung ating blower, no, na contactor na with overload relay. Yan. Yan, guys. At ito naman po yung sa ating heater. Yan. Makikita nyo dyan, guys, yung heater contactor 1 at heater contactor 2. Yan. Okay. So yan po yung kanyang breaker, no. Yan po. So dito sa ating ipapakita na, o doon sa aking ipinapakita na diagrams, guys, ay kumbaga sinortcut ko na po yon. So ang pinapapaliwanag ko lang doon, guys, yung mga coil nitong mga accessories na to, mga coil nito, kasi hindi naman po to gagana kapag ka yung coil ay hindi po hindi po siya nag-activate. Okay? So yan po. Yan po yung sa ating heater, heater 1, heater 2. Ito naman po yung ating fan motor. Yan. Fan motor. Yan. Ito po yun, guys. Doble po siya, no? So sa yung dalawa na yan. So dito po yung, ito po yung connection niya, guys. Ito po yung contactor na nagko-control sa kanya. At ito naman po yung ating compressor na mga contactor. Yan po. Okay? Yan po yan, guys. Okay? Yan po. Ito po ay conventional, ha. Conventional na po siya na, ito po ay conventional na HVAC system, no? Yan. Yan po, guys. Okay, napapaliwanag ko na po lahat. So pupunta po tayo, guys, ngayon dito sa kanyang compressor department or compressor area. Okay, so itutur ko po kayo. Okay, so nandito na po tayo, guys. Yan. Ito yung ating sa ating discharge line, which is yung high side ng ating compressor. Ito po yung kanyang pressure switch, guys. Ito po yon. So titingnan natin kung ilang pressure po ang
requirement nito para siya po mag-activate. Titingnan po natin. Saan po ba yun? Wala pong nakamarking dito. Okay, so yan po yan po yung ating pressure switch sa high side or discharge line. Dito po yan sa ating compressor compressor 1 Yan guys. Yan po yung ating compressor 1. At ito naman po yung ating suction, suction line. Ito po ay discharge line. Ito po yung kanyang pressure switch. At ito naman po yung sa suction line na pressure switch. Yan guys. Yan, 50 PSI po yung ating nasa ating charging line, or suction line. Yan. Tutukan natin. 50 PSI po yan guys, okay? So dito malamang po ay nasa 75 PSI po ito. Okay? So wala pa lang po siyang tagging. So yan po. So bawat compressor guys ay dalawa po yung kanyang pressure switch, Ito naman po yung compressor 2. Okay? So ito po yung stage 2 na HVAC system. Ibig sabihin, dalawa po yung compressor niya. Dalawa yung compressor niya na pangpalamig at dalawa din po yung heater niya na pangpainit. Okay? So dapat natin pong tandaan yan guys. Yan. Ito po yung kanyang pressure switch ng ating high side or sa ating discharge line, At ang ating malalaman natin guys yung ating discharge line dahil maliit lang po yung kanyang copper, Ito po 'yon. Yan po. At ang ating suction line, yan po, malaki po yung pipe na yan. Yan. At ito po ang kanyang pressure switch. Okay? So marumi po, Kasi hindi pa po siya nalinisan. So ang purpose ng video na to guys ay para at least maipamiliarize po ninyo yung ating itinuturo, or isinishare na mga video presentation, okay, about HVAC. Okay, so ito naman po yung ating mga condenser fan. Yan. Okay, so yan po yung ating condenser, linisan na po siya. So ang ating refrigerant dito ay 410A. Okay? So yun guys. So sa ating blower guys, yan, yung panel na yan nasa baba, yan po yung ating ito po yung ating blower, Pero hindi ko mabuksan dahil medyo masikip yung space, So hindi ko na po siya bubuksan. So papakita ko lang po sa inyo guys yung actual ng ating ginagawa or itinuturo, ng mga diagrams para at least malalaman din nyo po kung ano po yung mga pinagsasabi ko doon sa aking video, Yan po. Yan. So ganyan po siya. Ganyan lang po ang kanyang control, Yan. So dapat nating malaman guys na pag once na alam nyo po itong mga control na to guys, madali na nyo na po siyang
magets kung saan po nagto-trouble yung ating unit, just in case kung may trouble, no? Lalo na po pag electrical ang kanyang trouble. Ganyan. So ito po ay conventional lang po guys ha.